Saan ilalagay? Kanto. Ito na, ginagawa na po ni Rizal yung poste. Sabi ni Papa Yam, ayaw mo ng ayan o, hindi pa alam ni Bebe kung saan ilalagay itong ano. Kailangan masambulan natin dito yung barakuda. Buhay pa yung barakuda doon. Ayan. So light brown po ang ano, ang ang binili ko, kulay etch. Ayan, light brown, parang ganyan. Oo, dito daw kasya ba? Uusog natin to. Uusog ito. Hindi naman natama. Konti lang. Bagay. Doon ng konti. Oh, yun nga, kalapati nga dito. Dapat nga sana dito. Kaya lang yung poste naman daw masyado namang ano. Dito lang sakto. Poste. Ako nila yung ayan. Tapos si Nelnel busy pa sa ginagawa niya. Basta sabi ko, bago gawin yung ating next project, sukatin ng maigi para may space na ano, na konti. Itong bayabas ni Bebe para maarawan daw. Lang kailangan dinidilig ito. Yan yung poste lang ng tubo ang yun natin, tutubo natin. Opo, Papa Yam. Yung nagsaka ano, magpilihan na tayo. Tubular na daw, tapos poste, yung poste ng ano, yan, tubo. Pwede naman. Busy pa si Nelnel eh. Ha? Oo. Siyempre. Wala si Kongkong eh. Mabigat ito, mabigat eh. Mabigat. Hindi, mabigat. May lupa. Yung ano pa lang, mabigat na. Isipin mo, may lupa pang kasama. Oh. Saan ilalagay? Kantong. Sa kantong. White talisay na namatay. Dito. O yung yung motor mo dadaanan yan. Hindi, usog na lang. Pwede namang usog. Para makain ng bunga. Hindi na kikita doon. Kailangan yan dinidilig. Kailangan yan didiligan. Mas na ano siya dito. Oh, yung motor. Hindi na. Okay na, no? Ligin na kasi dito eh. Hindi na siya... Sa likod na ligin na. Bigat. Kailangan ba yun ito? Yung mga patay na ano, gupit-gupitin mo. May mga patay na sanga na kasi to eh. Ayan yung pinakamataas. Gugupit. Ito, kagaya ito, mga patay na to. Oh. Yung, Hindi, ayan, ito bebe. gupit-gupitin mo na Hindi yan. na yan. Hindi na. Basta yung mga dulo-dulo na patay. Ayan o. Gaya nito, wala na o. Napatay na yan. Ay ko muna yung aking mga isda. Nagpakain na po ako. Binaan ko lang yung nakuha kong hasang. Araw-araw lang makakakuha tayo ng hasang. Ibabaon mo. Ayan sila. Ayan na po yung ambon. Tatanim pa ako ng pechay. Magandang maitanim na po natin yung pechay ngayon. Kasi maganda ang tamang-tama. Yung pag gumigilid yung feeds, kinabot pa naman nila. Pero ayun. Sige. Kain kayo. Gutom yan eh. Pangalawa na po yan na hinagis ko kaninang umaga bago ako mamalengke. Naglagay na ako ng isa. Kailangan tuloy-tuloy lang ang kain kasi lumaki. Target pa naman natin half kilo in 4 months. So mag-iisang buwan na po yan. Pero lalakas pong kumain to. Ayan.
lalakas pong kain yan pagka yan ay mas lumaki na. Syempre yung laki niyan mas mabilis din naman. Bilis lumaki. Saya tayo, happy mga farmer, happy. Tapos nilipat nila yung ano to may batch, may isang grupo na mas malalaki compare po dito. Kahapon tinitingnan ko yung malalaki halos sabi ko nga mga 2 weeks pa singlaki na siya ng flower horn, kasi nakikita ko pa yung flower horn naandyan pa pero darating po ang panahon yung flower horn di mo na makikita kasi halos yung laking na nila. Ang bilis po lumaki ng yung iba, yung tilapia yun. So ayan mga farmer, balikan natin tong ating so mukhang magiging maikli ang duty nito ni ni shading net. Mukhang magiging maikli kasi unahin natin dito. Sacrifice ang isang ng mangga. Sacrifice po yan. Isang sanga na yan. Sacrifice. Tali hindi rin naman gaano nagbubunga dahil nga na anuhan din ng akasya. So ayan, harap doon. Basta sabi ko kay Nel, sukatin mo uli ng maigi kasi gusto ko yung upuan may space pa na dito na let's say kung may nakaupo aalis yung doon, pwede siyang dumaan kahit may nakaupo pa dito sa side. So mangyayari yan kahit mga siguro mga 15 inches o 12 inches man lang ang mga 15 na siguro ganyan andito. O hindi, ganyan lang siguro 12 pwede na. Yung paa, so mga 15 inches ang layo niya doon sa upuan. So baka lalapad ng kaunti. Tingnan natin. Pwede naman nakausli yung upuan doon sa tubo. Lalabas ng kaunti. Tapos depende na lang sa taas ng magiging niya. Para yung bubong naman medyo naka-extend ng kaunti doon sa upuan. So yun yung mga concern. Kaya dapat pagka dinesign andun din po kasi syempre yung mamaya yung nai-imagine ko wala na naman, hindi na naman natin ma-meet kasi ganun lang naman po yung concept Ayun yung papaliitin lang natin yan. Papaliitin lang po natin yan. Pero ganyan na ganyan siya. So napaka ganda. At the same time meron na po tayong magiging 1, 2, 3, 4, 5 additional 4 kubo. So para magiging 8 kasama na po yung dalawang malaki plus yung old kubo natin na parang tawag dito yung medyo private ng kaunti na medyo relax kubo ang tawag natin doon mga farmer. So magkakaroon na tayo ng 8 relax kubo na available para at least yung mga nagpapa-reserve na 8 packs 10 packs yung pagbibigyan na po natin, diba? So nakaharap doon, sarado dito. Actually pwede na siya ng 15 packs 20 pa baka pwede pa. So kung mapapaikot natin nga lang yung mga nandito sa side buffet style na lang na parang na lang, kamay na lang hawak mo yung pinggan. So ganun na lang po at hindi na natin pwedeng lagyan pa, pangit na magiging na yan. Pero titingnan din natin. Oo, wala, pangit na. Mas maganda po yung kasi naisip ko pwede siyang lagyan ng counter dito sa gilid, dito dadaan sa likod. Ang problema naman mawawala naman yung sandalan, which is napaka vital naman sandalan kasi ang dating ng sandalan relax ka kasi may sandal diba? From the word sandal, diba? Makakasandal ka. Tapos eto yung pinag-uusapan namin kahanina, nandiyan si Junjun dito kasi si meeting place nila, mag-aalmusal sila. Tapos lunch dito rin, lapit lang naman kasi yung
ating kubo. Si Nelnel ginagawa na yung ginagawa sa Gatchawin pala, malapit lang naman. Ginagawa na po, 10 daw yun, takip na bakal. Ayan. Tapos yung dito, ang ano ko po sa inyo mga farmer, yan gagawin na po kasi pinopormahan na po ni Rizal yung poste na yan. Sabi ni Papa Yam, gailayan mo na, i-fix mo na yung po, kasi gusto ko sana yung bakod, yung tulay i-swing, yung nagsuswing siya, yung hanging talaga. Kaya lang, red tilapia natin may ilang piraso. Ayan maliliit nga, ganyan pa lang, pero lumaki naman. Natrap sila dito, natrap yung mga red tilapia, hindi naman ganun karami. So ayun po mga farmer, eto bumaba ang tubig tingnan nyo. Bumaba. Dati hanggang dito yan, diba? Hanggang dito dati yung tubig bumaba. Ayun din sandangkal siguro binaba. So ayun, ito na ginagawa na po ni Rizal yung poste. Sabi ni Papa Yam, ayaw mo nang fix na yung tulay, mas mabilis daw gawin. Sabi ko, Papa Yam, parang mas gusto ko ngayon na gano'n. Pero sabi niya, mas kasi yung poste natin medyo mahina. Sabi ko, sige, gawin na lang natin pag gano'n. Medyo buntis ng kaunti yung ating mas maganda daw, sabi ni Junjun. Ibubuntis po ng kaunti yung tulay ba. Kaya medyo pa-curve po ng kaunti yan. Pero dito pa manggagaling yan. Dito pa po sa taas. So magtatambak pa tayo. Dito pa yan. Tapos gaganon pa ng kaunti. So mas mataas po yung tulay natin. Magiging maganda rin naman po yan. So ayun. Yung ating plano. Bubuhusan. Tapos pagkabuhos, dinalagyan na ng tulay. Stop na muna natin, baka summer na po natin paayos to. Tataniman ko na po muna ng mga gulay yan, saka na muna natin gastusan. Tapos unti-unti tambak. So hindi na po ganun kalaking iisip ko lang talaga yung mga boys, ano kaya ang pwede kong ibigay na syempre trabaho mga ka-farmer. So sana ibigay sa atin ng Diyos na makapag 3 times a week na tayo, sa Friday, Saturday, Sunday. Tapos day off sila kahit 2 days. Tapos yung 2 araw preparation, konting pwede na siguro. Tingnan po natin. Tayo naman ay 'di ba, umaasa sa pagkakaloob. Basta magsikap, ganun lang naman ang sekreto dyan. Wala namang anak na humihingi sa tatay. Diba? Kung hindi naman po ikasasama, kaya namang ibigay ng ama, ng tatay niya, diba? Na kikita mo naman yung anak mo nagsisikap, hindi naman nagbubulakbol, diba? Mga ganun ba? So pwede namang ibigay yan. Basta tayo lang, good with numbers and good with people. Yan ang sikreto. At syempre, di ba, umaasa sa magagawa ng nasa taas. Wala naman tayong magagawa kung hindi niya tayo bibigyan. So ayun, daming kasyang tumutubo. At may itlog na naman. What kaya tayo itlog? Akala ko pupunta ng baryo yan. Di ba hindi naman kasama? Di ka kasya. Hatid mo na. Nako, wow, naman si Queen. Paiyakin na naman si Queen. Yan. Ito, unti-unti na po namin patayin. Dami pa pala. Marami pa. Ibigyan na lang ni Rambo to, galing sana meron pang, naku po, ang dami na namang itlogers. Ano na kaya natin to? Mga bago mga bago, mga farmer. Sayang. Ito na natin yung damit natin.
Kasi pag hindi mo pa kinuha yan, asan ba yung mga bago? Kasi ang problema, may luma, may bago. Dapat alam po ninyong ano, i-distinguish. Ako, umiyak na si Queen, kawawa na. Uy, baka mamaya bago yung ninilimliman mo, ha. Ipot ka pa. Ikaw, naku naman. Pwede mo lang makita, ano. Wala na, may mga bagong itlog. Nilimlim nila, mga darag. Itlog yung darag. Naasal niya sa isay, oh. Ayan na yung lola, ayan na yung lola. Tingnan natin si Nenel kung tapos na. At may mga bagong arrangement si Bebe ng doon sa ano, kasi yung aming mobile kitchen, yung outdoor kitchen namin, inililipat niya, ayun, oh. Doon na rin siya magluluto-luto kung gusto niya magluto, di ba? Para maganda, may view. Mahirap kasi itong mahirap i-welding yan, no? Nasukat na. Hindi na anong sukat yan. Ha? Hindi sumakto? Hindi mo pinutol eh. Ayun lang. Mabagal naman kasi pag dito sa grinder isa-isa. Yun ginagawa niya isa-isa. Yun nga lang, actual kasi talaga yan. Kunti lang naman ito. Mahirap, ano nga, no? Medyo mahirap po gawin. Oo, okay lang yan, maganda naman ang kalalabasan. So, ayan na, ito na. Kita mo na yung pintura. Ito, ayaw mo i-black? Okay na, brown na din lahat. Yan na lang Pwede liso naman. yan, di ba? Ha? Liso. Oo nga, liso nga. Gusto ko nga sana lisong stainless. Kasi pag pinunasan mo yun, malinis. Kahit mahulog ang mga Ricardo dyan, walang problema, di ba? Malinis, tingnan, no? Ay, buo na. Alin? Liso yan. Ito, oo. Oo, kasi ito, alanganin tayo dyan sa ano, Eh, eh. dapat pala hindi Paano na kaya ang natin lutuan? Pinaano? Sana pala Mataas, hindi eh. na Baka i-repair yan, ha? pinalagyan Hindi nyo nito. na-anticipate yung lutuan, bebe? At pinapantay mo lang? Hindi, pinapabawas ko sana dati. Kaso, Oo. sa baba, pwede naman bawasan yun eh. Kasi siyempre, pag linagay mong lutuan dyan, tataas na yung... Bato lang sana ano. na flat na ano. Ay, hindi naman flat. Mga ganito lang kataas. O di sana, naging ibang anyo nung naandun. Alin? Ba't pinapantay mo? Anong pinapantay? Ang ganyan. Pati mo, te. Ate, poste. Hmm? Poste mo pa. O buo. Pati ito. Dark may ano din eh. Hindi pa. Mas gusto mo dark? Pinili ko pa naman yan. Ah. Parang yellow siya eh. Yellow ano, oo. Kasi parang sabi ko, parang kawayan. Kako. Okay lang. Ikaw. Brown ng kaunti lang. Kasi dark brown ang binibigay sa akin. Yung gano'n, no? Pangit, sabi ko. Hindi, kung may brown tayo, pwede naman siyang i-ano lang. Haluan ng konti. Kung meron lang. Wala ata. Meron ba dyan? Tinting? Wala po. Black. Tatakan mo ng black. Po natin. Ha? Meron po ata doon. Tatakan mo ng konting black. Parang yellow eh. Kulay yun, golden state. Ayan, oh. Katulog ako. Dumating na si ka-Farmer Anthony. Ayun. Nakakaalis lang.
pahinga ako dahil medyo ano, sabi papashare ko mga bata magda-drive pa mag-ano, diba? So ayun, alam mo naman pagka ganyan. So ayan mga ka-farmer, ano ba? May ano pa pala dito, kalabaw oh. Oh, ayan oh. Naglalaglag muna tayo ng pagkain pa rin dito, saka para sa mga isda natin, para mamaya may pagkain po sila. Ayan. Pagka ganito ang panahon, medyo andyan naman po sila. Ayan, putulan na naman tayo ng battery. Ayan. Iiwan tayo ng pagkain dito. Tapos ayun, may mga maliliit po mga farmer na may nakikita tayo. Pero yun naman ay konti lang. Halos same size naman po sila. Kaya ako'y excited eh. Tapos kumakain talaga sila ng duckweed. Naririnig mo na. Dito may feeds pang naiwan dyan. Kaya lang pag nahalo na po sa duckweed, ang hirapan na silang hanapin ano. Ayan o. Andyan. Pero alam na po nila, natambay na po sila dito kasi yan, ayan, kakainin nila. So bago umalis, mag-iiwan tayo. Naabot, makakukuha pa rin naman po nila. Ayan o. Ayan, malaki o. Abang-abang lang tayo, baka bago mag 2 months ako'y sipagin at magbingwit tayo. Tapos yung ayungin pala, kasi si Fingerlings Laguna Lake madalas pong mag-post na sabi niya, bakit wala kayang nag-aalaga nito ngayon sa cage, sa pond, ganyan, na ang ganda daw ng presyo. Ang may mga nag-scroll ako, may mga sumasagot, sabi niya mabagal lumaki, sabi niya. May mga comment na mabagal lumaki, talo ka din sa pakain, yung mga ganon ba. So syempre kasi yung mga tao nga naman, syempre yung hinahanap kasi yung bilis nung paglaki nga naman. Ang iniisip nila is mabilis ang kita. Pero kung titingnan ninyo minsan sa tilapia, sa sobrang baba po ng presyo, halos di ka kumikita. Kung sa ayungin, sabihin mo na once a year ka mag-harvest o ano, paunti-unti, let's say pag nag-available na yung size mo na 8 daw sa isang, kasi may nag-comment, inabot kami ng 8 kilo, 1 kilo 8 piraso, malaki na yon. Sabi nila, ang pagkain daw yung lumot daw na pagkain ng bangus, parang ganon. So kung tapos ang size po nung kinuha nila is yun nga din mga 2 inches na daw. So sabi ko kung ganun, okay pala kung kagaya po nito no, na libangan din lang naman at 'di ba? Added income lang. So ayun po yung mga ina-analyze ko kasi let's say may malaki kang pan. Ayungin ang inalagaan mo. At may kita ka rin naman kasi kung let's say magkaroon ka na ng stable na market at kung bibilin sa'yo ng sabihin mo nila na 400 ang kilo, ibebenta nila ng magkano, diba? Kasi umaabot po yan ng 800 to 600 yung waluhan na sinasabi na yon. Baka mura pa po sa 600 yun eh. Yun nga lang, hindi naman din mabibili sa'yo ng isang bulto yan. So yun naman po ang catch doon, kasi syempre hindi kagaya ng tilapia na kahit 10 tonelada yan kaya hanguin yan ng isang araw. Ang bilis lang po ng tilapia kasi 4 months fish nga na tinatawag. So kaya pong bilhin yan ng kukuhanin yan isang hakutan, pipilahan ka ng truck. Sa totoo lang, pag may ahente ka na magaling, pipilahan ka ng truck. Ahente ngayon, dati piso lang po ang hinihingi kada kunyari kayo na mag-uusap o basta meron siyang piso,
Pero ngayon iba na labanan din eh. Nung last na ano ako, sila na yung pumipresyo, tapos parang minsan nakakamalaki eh. Pakiramdam ko malaki din ang kinikita. Parang masyado pong bugbog na yung ang may-ari din. Lalo na kung small time ka din lang. Kaya ako binitawan yung ganito. Pero kung tayo ganito po mga farmer, medyo parang sabihin mo na libangan at the same time eh, di ba? Lalagay mo lang dito sa kain, dami pong ayungin na maliliit. Madilim lang, hindi mo makikita talaga. Pero nakikita ko po. Nandiyan kumakain. So ayun, kung kagaya po nito na mayroon tayong kainan, di ba? Mai-push natin. Di ba? Pa konti-konti. May red tilapia ka na ano, tapos ayungin. Tingnan natin. Wala naman pong masama kasi yun na lang po ang pinaka naiisip ko na best way para makapagbigay ng profit itong ating fish pond na ano, maliit lang kasi talaga. Sa mga nasa 3,000 na lang siguro to, baka wala pa eh. 2,005 mga ganun square meters. So ayun, at least 'di ba? Kung ganito kahit papaano may libangan at the same time ay nakapagbigay ng paunti-unting kita, edi okay na. Pinipinturahan na po nila, tingnan nyo, ganda na rin ang pintura. Ito lang ang nagtatrabaho natin ngayon. Maganda nga yung kulay nakakuha nyo okay pala eh. Tatapusin na sana ni Nene yan, kaya lang sabi ko wag na. Walang tatrabahuin si Tito Jomar mo. Asa po, nakatulog po ata. Hindi ko alam, ang gulo. Lahat gustong gawin. Ano kaya ginawa ni Kong ano? Di naman siguro na binat yun. Bawal nang mabinat. Na. Baka na ng palok. Kasi yung sampalok po kasi ngayon medyo mataas ang presyo. At the same time sabi ni Joms nakikipag-unahan din. Sabi ni Rizal nakikipag-unahan din si Kongkong sa mga pamangkin niya. Baka si tatay niya po inaano siya na pitasin pa kasi pagka naunahan daw ng mga pamangkin, thank you na lang. Hindi naman mapagalitan hindi naman daw pumaawat ni Apong Boy yung mga pamangkin, kukuha at kukuha. So inuunahan na po ata ni Kongkong din. Kasi no isang araw nakamagkano ba? 2,800, 1,000 daw sa kanya, 1,800 sa tatay niya. So ayun yung flower horn nasa ilalim. Ito yung sinasabi ko na malapit na, ayun yung dalawa na yun. Kita nyo, halos 2 fingers na po yan yung mga yan. Ang lalaki na Ayan, malalaki yan. Ayan yung batik na yan, laki. So yan po yung inaano natin. Pinabalik-balikan naman nila. So ayan po mga farmer ang ating update. Walang masyado kasi hindi pa po natin nasisimulan dahil si Nenen tinatapos yung yung manhole, yung takip po nung manhole namin. At okay na yan, iiwan na natin na ganyan yan. Tapos yun nga, clearing na muna tayo, linis mode. At maayos yung paligid, makapagtanim ng mga saging. So ayan po, makapagtanim ng gulay. Yun po muna yung gagawin namin. Pero isisingit ko muna yung kubo project natin, yung relax kubo na tinatawag ko, na para mas makapag-invite po tayo ng mga kakain para naman, di ba, masabi nila doon na lang tayo kasi maiba naman yung ambience. So ayun, yung langaw naman medyo malaki na po ang nabawas, although syempre open po tayo at meron tayong gaganunin. Wala naman tayong magagawa dyan kasi kung ayaw natin, hindi kukulong natin yan. Kaya lang mawawala naman po yung at the same time magastos din, hindi rin naman po namin kaya. So as is po yan, ganyan, take it or leave it na lang. So kung talagang medyo maselan kayo at ayaw nyo nang may ginagano ng pakunti-kunti, hindi na po kagaya nung dati na
napakatindi. Ngayon wala na po, halos pinasara na yung mga poultry. Ewan ko kasi kung ano, sabi ni Mayor, wala na tayong magagawa, kailangan po nating isara lahat. So ibig sabihin lahat, wala na pong may iwan. Kasi ang malapit na lang po yung naandito din sa may kabilang side, yung Kambay, malapit sa kinukuha ng hapon ng itlog ng itik. Yung itik naman hindi naman ganun ka langaw kasi may tubig po yun ang talaga is yung manukan talaga, mga farmer. So ayun, open, diba? So ganun po yung ambience, parang kahit naman po saan tayo pumunta, diba? Meron naman talagang, kahit siguro sa sarili ninyong farm, kung magpipiknik kayo, meron talaga kayong yayaw-yawin kahit papaano. So normal na, kasama sa nature. Sabi nga nung isa, hayaan mo na, kasama sa nature yan ganun yung kasama niya. So ayan, marami pa pong langaw ng time na yun, kasi halos buong simula nung inopen po namin, nandyan na yung mga poultry. Kaya minsan may time na marami, minsan mawawala, at nandyan na naman. So ganun lang po. Kung mawawala, tingnan natin po yung kaibahan na talagang wala ng mga poultry. Pararamdaman naman dito sa bahay sa bahay wala na po halos talaga. Ilan housefly na lang na open, diba? Minsan ilan hindi po kagaya ng dati na talagang sandamakmak. Grabe. So ayan po, at tayo naglalagay ng isang pakain. Ayun, bihis na rin ako at excited na yung mga bata kasi ang tagal din po nilang hinintay. Ayun, walang pasok.